Magandang araw mga kabarangay, halika. Samahan nyo kami na mag-adventure dito sa Binbi Integrated Farm. Ayan, Corporation. Yan ang Binbi Integrated Farm ni Ma'am Irene. Ayan, so dyan tayo kukuha ng TESDA orientation for today's vlog. Ayan, dati doon tayo sa May Dayapan. Ngayon dito tayo sa mataas na kahoy na kung tawagin ang MK. Ayan. So once again, kasama natin ang mga TESDA scholars na kasama din nating mga tropang pogi at papasukin natin ang Binbi Farm. Siyempre, kumpleto tayo for today's vlog. And for today's video, ipapasyal namin kayo sa farm ni Ma'am Irene. Ayan. Actually, hindi pala talaga yan ang bahay ni Ma'am Irene. Yan ay farm lang. So, papasukin natin at yan ang authorized sa TESDA Training Center or Orientation Site palagi kapag may mga training dito sa pagsasanay at learning center dito sa TESDA. Laging diyang ginaganap sa bahay at farm ni Ma'am Irene. So, siya accredited, what I mean. Yan. So, pasukin na natin ang compound ni Ma'am Irene for today's vlog. At bibisitahin natin ang kanyang farm. We're here! Ayan. In the meantime, pinatigil muna kami dyan to stop. Sabi niya, stop, huwag muna kayo papasok. Akala ko naman siyempre, may mga security guard pa dahil pinatigil kami. Ayan. Pero nabigla kami dahil may mga etos marakas pa palang drama na i-welcome pa kami ng maganda-maganda. At napansin ko yung paligid na ito ay napaka-repressed at siguro no wonder why kung bakit ang dami mga investors, mga foreigner, mga government officers and officials ang tumitira dito sa may mataas na kahoy, Batangas. Alam niyo kung bakit? You know why? You know what? And you know why? Dahil napakalamig pala dyan, para ka na sa Baguio City. Para ka na somewhere else in Cannon Road sa Baguio. At para kang nakatira sa Tagaytay area. Dahil kakaiba, pagpasok pa lang ng mahabang buhangin, ng mataas sa kahoy, feel mo na agad yung ambience na talagang super lamig. Kasi nga, ang daming kahoy diyan. At may kwento pa nga ang lugar na yan, kaya rin tinawag na mataas na kahoy. Dahil nung araw, ay maraming puno ng buboy diyan. Kaya tinawag diyang barangay Bubuyan, mataas na kahoy. Ayan. At siyempre, hindi naman maaari sa akin na hindi ko kayo papasyal kung saan man tayo pumunta. Siyempre, gusto ko rin makapasyal kayo and the tour for free. Kaya walang charge. Nandyan lang kayo sa inyong cellphone pero nakakapag-tour tayo everywhere else. Diba? So, for today's vlog ay nagsimula na nga ang training or seminar ng ating TESDA Coconut and Cacao Planting Orientation Seminar dito sa farm ni Ma'am Irene dito sa Binbi Integrated Farm. At ay naengganyo naman tayo, pati yung ating mga scholars, na maki-join sa seminar na yan dahil naniniwala kami na kapag nakatapos ka ng TESDA or wherever you want or your plans in your life, ay pwede ka pumunta ng ibang bansa or magturo or whatever. Basta ang importante, ang mahal-mahal kayong kumuha ngayon ng kurso, di ba? So within this TESDA program na pinatutupad ng ating government sa kasalukuyan at sa mga susunod pang panahon, ay napakalaking tulong nito sa ating mga mamamayan katulad dito sa ating mga farmers na kumukuha ng seminar dito sa Binbi Farm na talaga namang ay libre ito at provided ng government ang lahat ng gastos, especially the transportation, the food, and a little bit allowances pa kung sakali. Diba? So natutuwa naman tayo dahil kahit papaano ay ang daming willing kumuha at isa tayo sa mga napili ang ating pangkat na ang tropang pogi na makasama dyan sa seminar na yan. At ako naman natutuwa and I would like to thank the TESDA officers and Mrs. Irene na kahit papaano ay tayo ay ibinilang niya sa kanyang mga scholars na hinahangad na makatapos dito sa ating livelihood program seminar. At today's vlog nga ay pakinggan pa natin at saksiyan pa natin ang iba pang makaganapan dito sa ating orientation dito nga sa mataas na kahoy, Batangas. And here we go! Go, go, go! And aside from that, napakalaking bagay din talaga ng itong mga seminars na ganito na nakikijoin tayo at nakikilok dahil ang ating barangay ay nakikilala
or kahit kung paano ay nakikita dito sa mga larang ganito na tayo pala ay pursigido ang ating mga farmers na talagang naman totoo naman. At ang mga product pala at ang dami palang kinukuhang benefits diyan sa kakao. Kita rin niya mga jewelries na yan, galing pala yan sa kakao. Yan akala mo mga emerald stone, di ba? So yung mga balat na, yung mga dahon ng ginagawa pa palang mga bag, dahon ng kakao. At yan nga, nabungaran natin dyan at napasok natin ang shop ni Ma'am Irene na talagang ay showroom ng mga product na may kaugnayan sa kakao, yung mga materyales na galing sa kakao. At siyempre pa yung mga barong Tagalog, mga kimona, na mga dahon ng kakao ang inilagay. Amazing talaga itong mga product na ito. At ngayon na ako naniniwala na talagang ang tao nga naman ay pagtaas ng antas ng teknolohiya ay maraming mapapagamitan dito sa mga bagay-bagay na katulad ito. Imagine, galing sa kakao ang mga materials na yan, nasangkap na mga damit na yan, ating mga Pilipinyana at mga barong Tagalog na yan, kinuha sa halamang kakao. So, malaking bagay talaga ang researchment ng ating tropa ngayon sa panahon ngayon dahil natututo tayo at nabubuksan ang ating diwa at isipan sa mga bagay-bagay na hindi pa natin nalalaman. So, ito ay magbubukas ng ating kaalaman na ang puno pala ng kakao at ang produktong kakao ay maraming pagkakasangkapan sa ating mga livelihood programs katulad nga yan, di ba? Hindi natin alam na talaga palang itong kakao products at kakao plants ay dyan manggagaling ang mga wines at mga lampshade, ang mga bags na i-export pa sa ibang bansa or ultimong yung mga product na yan. Ayan, baka mga bag na yan, tinan mo. Yari yan sa kakao. So, kung iisipin natin at kung wawariin natin, ay napaka-imposible, diba? Yung mga jewelry na yan ang galing sa kakao. So, natuklasan din natin dyan at nalaman natin na aside from jewelry and bags and accessories, ay pwede rin palang gawing tea or chocolates ang kakao. So, although na tayo naman talagang pamilya, pag yung mga champurado ay kakao sa kakao product na nanggagaling, di ba? Pero nagtataka lang ako, pati pala mga wines and vinegar ay pwedeng kuhanin sa produktong kakao. So within this vlog ay natututo tayo ng mga iba't ibang kaalaman pa and researchment regarding livelihood programs na kung wawariin natin ay parang imposible. Kaya nga ang sabi nga ni Ma'am Irene, tayo mga Pilipino ay matatalino, kulang lang tayo sa sa push sa sponsorship, ika nga. Kumbaga, dahil kung natatandaan natin at talaga ng mga tunay na ang fluorescent lamp ay inimbento ng isang Pilipino kung tawagin ay si Mr. Flores. So nagkataon lang na hindi na suportahan ng gobyerno yung naka-imbento ng fluorescent lamp at kung hindi ako nagkakamali, ibinenta ang formula sa ibang bansa somewhere in Europe or wherever. Basta ang importante ngayon ko lang nalaman na ito palang wine na ito, ayan yun, mga wine na yan, galing sa produktong kakao. At pinasteurize or pinilter or what we call this, yung sinala. Comment down below mga kabarangay kung anong tawag doon sa tamang term kung paano ginawa yung alak na yan. At yung kakao na yan na nakikita natin sa kasalukuyan, yung beans na yan ay beans pala ng buhay na parang niyog na talagang ang daming pwedeng palabasin sa kakao. So within this program and livelihood program ay natututo tayo na magkaroon ng ganitong kaalaman. So ito yung malaking bagay at suporta para sa ating mga livelihood programs na katulad nito. So itong mga seminars na itong ginagawa ng ating TESDA ay pinapasalamatan natin ang gobyerno dahil kung wala ang gobyerno na tumutulong at sumusuporta sa ating mga livelihood programs ay hindi tayo matututo at malaking tulong yan sa mga taga-bubuyan there mataas na kahoy na mamulat sa mga livelihood programs na katulad nito at patuloy pa kayong mag-watch and panoorin nyo pa at tapusin ang video ito at marami pa kayong malalaman and somewhere else dito sa mataas na kahoy. Okay? Ay, ayun! Pagtang ko lang ng ino. Ayun! Abatin mo nga naman yun.
Ayan po yung Imagine from cacao into lampshade ha mga kabarangay. Ito pa ang isang product ng cacao, yung lampshade. Imagine that, how great cacao is useful. Very, very useful. Tingnan natin, i-try. Yes. And perfect. Di ba? Ang ganda. At ang mga product na ito ay imported quality. Exporting quality. Yan po yung mga... Enterprise lang po yan. Hindi, pagbenta niyo din yung mga ganito. Ayan. Apo, pambenta po yan. Mga hilo po yan. Sabi kakaiba siya. Nagtutuloy din po ako ng Ito, keychain. Ito, keychain. Paggawa ng lampshade, Ang loob nito ma'am ay Manila paper, hindi. laminated film po. Laminated film na katsa. Tapos idinikit yung dahon ng kakao at nilagyan ng painting and kalas. This is it. Ayan. Ang galing. Ang maganda po, may ka ng power bank. Ang maganda po kasi sa akin, hindi po ako bumbilya. Kasi ang mga balikbayan hindi bibili. Kasi ang kanilang voltage ay 110 tayo 220. So ginawa kong LED and USB. Ayun, para tipid na rin sa kuryente. Lagay nyo sa laptop. Pagka At may hindi, power bank ka, at hindi delikado masunog. hindi po. Yan, kasi Pag LED lang. power bank ka, kahit may yun, walang kuryente. Apa. Kaya hindi po ako bumili. USB LED po ako. Galing. And then it takes 2 years bago. I mean, nabibili naman po ganito. Magkano po ang bintahan na rin? Ito po, nagbabiary po ito ng 650 to 1,200. Iba't iba po ito. Diba? I-deliver ko po kay Vilma Santos sa Capitolio. Ay, ang dami po. 100, 200. Ang benta ko po sa kanya is 850 pesos. Galing. Magandang araw mga kabarangay, nandito ho tayo sa Barangay Kinalaglagan, Balete, Batangas or Mataas na Kahoy. Ayan. Ito po yung lugar kung saan po dati na nababalita po na marami pong nalalaglag na eroplano. And this is in the history. So kasama po ang mga balele, ang mga TESDA scholars rather, ay nagkaroon po ng tour dito, educational tour po ito. Kasama po ng aming pag-aaral ay nagpunta po kami dito sa ayan. Okay po, ready? 1, 2, 3. Ayun. 3, 2, 1. Hindi, alisin mo na 3. Bawal ang magtuturo ha. Kami, teacher ho kami, ma'am. Teacher ho kami. Kaya magaling kami magturo. Ma'am, may history po dito na Paborito ko yung mga bawal lupa. magturo, ganyan. Hindi naman, sabi lang ng matatanda, Ikwan, marami kasi itong kababalaghan itong Taal Lake.
kumbaga mga kwento. Marami. kinalaglagan. Bakit ho ma'am ito tinawag na kinalaglagan? May kwento bakit tinawag Bakit ito tinawag na kinalaglagan ito? Ito. Nilaglag. Ninalaglag ang berhen. Ang corona. Ang corona ng berhen. Ayun, Ay nalaglag dito. kaya kinalaglagan. Yung Immaculada Concepcion. Yun, Immaculada Concepcion. Ayun. Pag Immaculada, piyesta rito. Oo, Ito. December 8. Pero sineselebrate ng January 5. Ay, no, January 3. So ito ay sakop pa rin ng barangay kinalaglagan, mataas na kahon. Akala ko Balete. Yes po. Oh, Ito na, yan ang palete. Balete. Pagka pag yung tulay, Valentino, yan. palete na yun. Nandito po sa bayan ng Mataas na Kahoy, nagkakaroon po ng fluvial. Ayun. Ng mga bangka, ano po, fluvial po siya. Bali yun po. Parang ay sa tatlong Bukawi, barangay. fluvial. Yan. Lumang Lipa, Kinalaglagan, ng Kaan. Tawag po sa kanya, Lumang Kinang. Lumang kinang. Wow! Hindi ko alam nila. Kasi may bagong kinang, ang kanya ay lumang kinang. Magaling mag-research si brother, pwedeng guide talaga siya ng tour. Aboy, talaga. Tourist guide. Magaling mag-research. At saka nagtitiktok din yan. Ah, okay. Oh. Dati raw nung binata yung aking tatay Juan, Oo. diyan daw may nag-aararo. Saan? Oo nga. Tiyan. May nag-aararo na lalampas daw sa kanya yung nag-aararo.